So, eto mga sanggay, pandaigdigang balita tayo ngayon. Mayroon pong bad news ngayon tungkol po dito sa Ukraine. Pag-usapan po natin ito kasi itong bansa na to ay nahaharap mga sangkay sa isang matinding digmaan na 4 na taon na mga sangkay na nangyayari or almost 4 years. 'Di ba? Or talagang delikado ang kalagayan nila ngayon mga sangkay dahil nga po Russia ang kanilang kalaban dito. At ngayon, pag-usapan po natin, ano nga ba ang problema nila ngayon mga sangkay sa gitna ng digmaan? Dahil may pumutok mga sangkay na problema. Alright? Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Okay, yung mga nanonood din pala sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, so ito nga po yung balita, no, na itong Ukraine ay naninilikado daw po dahil kinukulang na daw po sa mga armas. Ukraine may kakulangan na sa armas sa panlaban sa mga pag-atake ng Russia. Magdamag na pag-atake ang naranasan ng Kyiv matapos magpakawala ang Russia ng 68 missiles at 351 attack drones. Grabe dami nun. Bagamat napabagsak ng Ukrainian Air Defense ang maraming cruise missiles at drones, wala ni isa man sa 23 ballistic missiles ang napigilan dahil sa matinding kakulangan ng interceptor missiles. So yan po, makasangkay. Kita nyo kung gaano kapangit yung nasa digmaan. Kaya tayo sa Pilipinas, huwag natin hilingin talaga na humantong tayo sa digmaan. Yung iba dyan, di ba? Parang gigil na gigil. Gustong makipagbakbakan na sa China eh. Ayon sa Ukrainian Air Force, ang US-made Patriot system lamang ang may kakayahang humarang sa mga ballistic missiles ng Russia. Показник низький, ну низький навіть м'яко кажучи, To shoot down, that is that there are enough systems but a constant supply. що збивати балістику треба мати чим до систем. Достатньо потрібно постійне постачання ракет, про що ми з вами говоримо з ефіру в ефір. Саме So, talagang problemado sila ngayon mga sangkay sa mga weapons, kinukulang na, kinakapos na. Baka naman mga sangkay kinukurap lang ng leader nila. Kasi 'di ba, may mga lumalabas na impormasyon na itong leader po ng Ukraine ay pasaway. Nanghuhut-hut daw po sa maraming mga kaalyadong bansa kagaya ng Amerika. Pero yung pera instead na ipambili lahat ng mga gamit sa pandigma at para po tulungan yung mga kasundaluhan, binubulsa daw po yung iba. At nagpapayaman. Ewan ko, gaano katotoo yan. Kasi suportado naman po yung Ukraine ng NATO eh. Pera, mga pandigma, mga sangkay, sinusuportahan po sila. Pero yun nga, lumalabas ang report na yun na yung presidente ng Ukraine ay nagpapasasa sa kayamanan. наголошуючи на цьому. Вочевидь, росіяни використовують той фактор, що є певний серйозний дефіцит, скажімо так, в Україні, є серйозний дефіцит у світі ракет перехоплюючих, як ПАК, так ПАК-3, тому більше зосереджуються на ударах. Subalit patuloy na nababawasan ang supply ng mga missile nito habang lumalakas ang mga pag-atake ng Moscow. Треба шукати ракети для Ayan na, we have to look for missiles for air defense. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga sangkay na presidente ng Russia, ng Ukraine, na wala po siyang ibang ginawa kundi manghuthot sa mga bansa na kaalyado nila. So ito na naman mga sangkay, magre-request na naman po ito. We have to look for missiles for air defense. Pera na naman mga sangkay yan. для ППО додаткові Additional system specifically against ballistic missiles. системи, особливо проти балістики. В ракети для Петріотів це пріоритет. І звісно, ми розуміємо, що політичною We understand that the political will of the United волі States Сполучених Штатів Америки тут would certainly be enough to make up for the Patriot shortage. So dito mga sangkay, nanghihingi na naman po sila sa Amerika. Ang tanong dyan, bibigyan kaya sila ng Amerika? Diba mga sangkay? Yung US, mga sangkay, tropa po ni tropa ni
Vladimir Putin. Pagbibigyan kaya sila dito? Ako, tingin ko hindi. Точно вистачило би, щоб дефіцит патріотів заповнити, але поки що недостатньо такої There is not enough of that support, sabi po niya. Dahil sa mga pag-atake, hindi bababa sa 22 ang nasa sa Kiev at Grabe, mga oh. karating lugar, habang halos 100 ang nasugatan. 3 residential building ang bahagyang gumuho at patuloy ang search and rescue operations. Kita nyo mga sangkay, yan po ang idinudulot ng digmaan. O sino yung digmaan dito? Sinong gusto ng digmaan dito? 'Di ba? Yung iba, hayok na hayok makipagdigma sa China. Naklang tokwa, hindi po natin kaya yun. Pero hindi rin naman po pwedeng ipamigay ni natin yung teritoryo natin pero sasabihin natin na hindi kaya. Hindi po pwedeng ganoon. Madadaan po yan mga sangkay sa pag-uusap, mabuting usapan. No? Hindi po kailangan ng dahas. Pero ayun na nga po, ito po yung resulta ng digmaan. Tingnan niyo mga sangkay yung mga building na yan. Kawawa no? Para sa mga pinaniniwalaang natabunan ng mga guho. Nako. Nakatakdang dalhin ni Zelensky ang isyu ng kakulangan ng air defense O yan na. sa NATO summit sa Ankara, Turkey ngayong Martes. O yan na, manghihingi na naman si pare Koy. Manghihingi na naman mga sangkay si Zelensky. Tiba-tiba na naman po siya. Umaasa siyang magbubunga ito ng konkretong suporta mula sa Estados Unidos at mga bansa sa Europa. будь-яке зволікання з ракетами для нашої ППО, з ракетами для Петріотів. Це втрата життів. Grabe, no? Ba't di na lang kayo sila mag-usap? Alam nyo, ilang beses na po gumawa ng paraan dito si Vladimir Putin para kausapin ito. Pero ito kasi talaga, makulit. Ayon nga po sa report, mga sangkay na sa information na inilabas ng kanyang dating sekretary, itong si Zelensky daw po, wala daw po talagang balak ihinto yung digmaan. Kasi once na ihinto daw po niya yung digmaan, mawalan daw po siya ng walang pera, walang suporta, walang kita. Kasi doon daw po kumikita ang taong ito sa mga binibigay, no, pambili ng mga armas. Це спонукає Росію воювати далі. Світ має необхідну кількість і якість ППО. Потрібні ваші рішення, щоб був реальний захист життя в Україні. Samantala, nagbabala rin si Zelensky na may nakukuha na silang impormasyong naghahanda ang Russia ng panibago na namang malakihang pag-atake. Pero alam nyo, bago po yan, mga sangkay, yung ganyang klaseng pag-atake, may ginawa kasi ang Ukraine dyan. Inatake po nila ang Russia nang walang kamalay-malay, tapos winasak po yung mga oil facilities. Kaya nga po mga sangkay, nagkaproblema po sila, kasi nga po yung mga planta ng oil nila, pinasabog po nitong Ukraine. Kaya yung Russia, mga sangkay, medyo bad trip na po talaga. At ito po yung ganti sa kanila. Nanawagan siya sa mga mamamayan na sumunod sa mga air raid warning habang pinalalakas ng pamahalaan ang mga hakbang para sa seguridad ng bansa. Знов дані Well, mga sangkay, ano po ang inyong opinion tungkol dyan? Comment down below. Sana matapos itong digmaan na to, no? Anyway, bago tayo magtapos, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe dyan, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel, alright? Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.